Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na sangkot sa isang napakagulong kontrobersya. Binitawan ng isang napakabigat na paratang na pwedeng magpabagsak sa kanyang karera at magpakulong sa kanya habang buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng matinding paglilitis, kung kailan wala nang naniniwala sa kanya, isang napakakaiba at hindi inaasahang saksi ang lumabas. Isang simpleng kambing na magiging susi sa paglabas ng katotohanan. May isang napakalaking lihim na nadiskubre dahil sa hayop na ito. Isang bagay na magpapabago sa ikot ng buong kaso at magpapatayo ng balahibo ng lahat ng nasa loob ng hukuman. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Nagsimula ang lahat sa gitna ng maingay at abalang lungsod ng Maynila. Sa loob ng palasyo, mainit ang politika. Sino Mariano, ang kasalukuyang Vice Presidente ng bansa, ay kilala ng marami bilang isang tahimik ngunit masipag na pampublikong lingkod. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan, naabot niya ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan dahil sa tiwala ng taong bayan sa kanya. Ngunit sa mundo ng politika, ang bawat tagumpay ay may katapat na inggit at panganib. Si Paulo, ang kasalukuyang pangulo ng bansa, ay dating matalik na kaalyado ni Mariano. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumabas ang hidwaan sa pagitan ng dalawa dahil sa magkaibang pananaw sa pamamahala. Habang si Mariano ay nakatutok sa mga proyektong pangkabuhayan sa mga probinsya, si Paulo naman ay nakatutok sa pagpapatibay ng kanyang sariling kapangyarihan. Isang umaga, nabulabog ang buong Maynila nang maglabas ang Office of the Ombudsman at ang Senado ng isang formal na imbestigasyon laban kay Mariano. Ang aking pamahalaan ay walang pinapaboran. Kahit ang aking mismong Vice Presidente, kung may patunay na siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan, kailangang humarap sa batas. Walang sino man ang mas mataas sa hustisya, sabi ni Paulo. Inakusahan si Mariano ng pagtanggap ng malaking halaga ng salapi kapalit ng pag-aproba sa mga pampublikong kontrata sa infrastruktura. Ang panig ng prosecution na pinamumunuan ng kilalang abogado na si Atty. Renato ay naglabas ng mga dokumento, bank records at testimonya ng mga di umano'y eyewitnesses na nagtuturo kay Mariano. Mabilis na kumalat ang balita sa radyo, telebisyon at sa social media. Ang pangalang Mariano na dating kagalang-galang ay biglang naging simbolo ng aligasyon ng katiwalian sa mata ng publiko. Sa kanyang opisina sa Maynila, tahimik na nakatitig si Mariano sa mga pahayagan. Kasama niya ang kanyang tapat na legal counsel at matalik na kaibigan na si Atty. Ismael. Ismael, alam mong wala akong kinuwang ni isang piso sa pundong yan. Ang lahat ng pundong pumasok sa opisina ay napunta sa mga farm to market roads at tulong sa mga magsasaka sa lalawigan. Alam ko ni Mariano. Pero ang problema, napakagaling ng pagkakahabi ng mga ebidensya laban sa iyo. Ang mga perma sa dokumento, hawig-nawig sa perma mo. Ang mga bank accounts na ginamit, nakapangalan sa mga dating tauhan mo na ngayon ay nagtatago na. Mukhang matagal na itong pinagandaan ng mga gustong magpabagsak sa iyo. Sinong nasa likod nito? Si Paulo ba? Hindi natin pwedeng direktang ituro ang Pangulo ng walang matibay na patunay. Pero malinaw na may malaking puwersa sa likod ni Atty. Renato. Kailangan nating makahanap ng paraan para mapatunayan na peke ang mga dokumento bago magsimula ang paglilitis sa Sandigan Bayan. Nagsimula ang paglilitis sa lungsod ng Maynila. Araw-araw, binabatikos ng media si Mariano.
Ang mga dating kaibigan sa politika ay isa-isang lumayo. Sa loob ng courtroom, tila walang laban ang panig ng Vice Presidente laban sa mga iniharap na pahayag at dokumento ng prosecution. Sa kalagitnaan ng paglilitis, nagdesisyon si Numeriano na bumisita sa isang maliit na bukirin sa gilid ng lalawigan na malapit sa Maynila. Dito nakatira ang kanyang matandang tiyo na si Mang Tasio. Ang bukirin na ito ang tanging lugar kung saan nakakahanap ng kapayapaan si Numeriano sa gitna ng matinding pagsubok. Sa bukirin ni Mang Tasio, may isang alagang kambing na nagngangalang Puti. Si Puti ay hindi ordinaryong kambing. Kilala ito sa buong baryo dahil sa napakaibang ugali. Palagi itong sumusunod kay Numeriano tuwing bibisita ang Vice Presidente at tila nakakaramdam ito ng emosyon ng mga tao sa paligid. Numeriano, apo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang katotohanan ay parang tubig. Hahanap at hahanap yan ng daan para lumabas. Tiyo Tasio, napakabigat na ng sitwasyon. Ang buong bansa galit sa akin. Ang akala nila ay ginamit ko ang aking posisyon para magpayaman. Habang nag-uusap ang dalawa sa ilalim ng puno ng mangga, lumapit ang kambing na si Puti. Inilagay ng kambing ang ulo nito sa tuhod ni Numeriano at tila nagbibigay ng simpatya at lakas loob sa nakalugmok na Vice Presidente. Nang gabing iyon, habang nagre-repaso si Atty. Ismael ng mga papeles sa rest house ni Numeriano malapit sa bukirin, naiwan ang isang bag ng mga orihinal na dokumento na gagamitin sa korte sa ibabaw ng mesa sa beranda. Dahil nakabukas ang bakod, dahan-dahang pumasok si Puti sa beranda. Naakit ang kambing sa amoy ng mga lumang papel at isang partikular na envelope na naglalaman ng mga kontratang ipinasok bilang pangunahing ebidensya ng prosecution. Sinimulang ngat-ngatin at laruin ni Puti ang mga papel. Ngunit sa gitna ng paggat-ngat ng kambing sa panlabas na bahagi ng brown envelope at sa ilang selyadong dokumento, may isang bagay na nangyari. Naalis ng kambing ang ibabaw na layer ng papel sa pamamagitan ng kanyang basang nguso at ngipin. Kinaumagahan, nagulat si Atty. Ismael nang makitang sira-sira ang ilang papeles sa mesa at nakatayo ang kambing na si Puti sa tabi nito. Numeriano, ang mga dokumento natin, nangat-ngat ng kambing. Dali-daling lumapit si Numeriano at Atty. Ismael para iligtas sa mga natitirang papel. Ngunit nang pulutin ni Atty. Ismael ang nasirang envelope na nginat-ngat ni Puti, ay napahinto siya. Dahil sa pagkakapakialam at pagkakabasa ng lagay ng lawi ng kambing sa mga layers ng papel, nabalatan ang panlabas na bahagi nito. Sa ilalim ng napunit na bahagi, may lumitaw na isang nakagulat na detalye. Isang nakatagong selyo at lumang numero ng serye na hindi dapat nakasulat sa isang opisyal na dokumento ng gobyerno. Ismael, tingnan mo to. Bakit may nakatagong markang watermark sa ilalim ng papel na ito? Teka, ang papel na ginamit sa di umani opisyal na kontrata na nag-uugnay sa iyo ay hindi gawa ng National Printing Office. Ito ay gawa sa isang pribadong paggawaan na nagsara 5 taon lang nakakaraan. Napatingin sina Numeriano at Atty. Ismael sa kambing na si Puti. Natahimik lang na nakatitig sa kanila habang ngumongot-ngot ng damo. Ang ginawang ito ng hayop ay nagbukas ng isang napakalaking tanong. Bakit peke ang mismong papel na ginamit ng prosecution? At ano pa ang nakatago sa likod ng mga dokumentong ipinipresenta laban kay Numeriano sa korte? Dito na magsisimula ang totoong laban sa Sandigan Bayan. Matapos ang hindi inaasahang pagkakadiskubre sa bukirin, agad na dinala ni Atty. Ismael ang mga nginat-ngat na papel sa isang independenteng forensic document examiner sa Manila. Ang resulta ng pagsusuri ay nagkumpirma sa kanilang hinala. Ang mga dokumentong ginamit ng prosecution upang akusahan si Numeriano ng katiwalaan ay ginawa gamit ang mga lumang klase ng papel na phase out na sa merkado. At ang mga watermark
ay idinagdag lamang sa pamamagitan ng isang modernong kemikal upang magmukhang lumang opisyal na papeles ng pamahalaan. Dahil sa natuklasang ito, nagkaroon ng panibagong pag-asa ang kampo ng Vice Presidente. Ismael, sapat na bang natuklasan natin para maibasura ang kaso sa Sandigan Bayan? Numeriano, malaking tulong ito. Pero may problema tayo. Sa mata ng batas, hindi natin pwedeng basta na lang iharap sa huwes ang isang papel nang inatngat at nabasa ng lawi ng kambing na walang malinis na chain of custody. Sasabihin ng prosecution na pinakailaman natin ang ebidensya. Kailangan nating mapatunayan sa harap ng hukuman kung paano nabalatan ng dokumento at kung bakit napakatotoo ng lalabas na ebidensya. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating dalhin si Puti sa korte. Iyon lamang ang tanging paraan para maipakita sa huwes ang mismong proseso ng walang pagkaalinlangan. Kailangan makita ng huwes kung paano umaaksyon ng kemikal kapag nahaluan ng natural na moisture at friction. Bagay na hindi natin sinadyang gawin, kundi nangyari dahil sa hayop. Dumating ang araw ng mahalagang pagliliti sa Sandigan Bayan sa Maynila. Puno ng mga mamamahayag, taga-suporta at mga kritiko ang loob ng courtroom. Nakaupo sa kabila ang prosecution team sa pangunguna ni Atty. Renato na may tiwala sa sarili na mapapabagsak nila si Numeriano sa araw na iyon. Sa kabilang panig naman ay nakaupo si Numeriano kasama si Atty. Ismael. Ngunit ang kinagulat ng lahat ng nasa loob ng silid pulungan ay ang presensya ng isang kahoy na kulungan sa gilid ng mesa ng depensa, kung saan nasa loob ang kambing na si Puti. Dahil doon ay nagkaroon ng bulungan ang buong silid. Your Honor, objection! Ano po ang ginagawa ng isang hayop sa loob ng kagalang-galang na hukumang ito? Ang lugar na ito ay para sa pagpapatupad ng hustisya, hindi isang sakaan o zoo. Ito ay malinaw na pambabastos sa korte ng kampo ng Vice Presidente. Sabi ni Atty. Renato. Atty. Ismael, maipapaliwanag mo ba kung bakit may dala kang kambing sa loob ng aking courtroom? Kung ito ay isang taktika lamang para gumawa ng eksena sa media, hindi ako mag-aatubiling patawan ka ng contempt of court. Sabi ng huwes. Your Honor, humihingi po kami ng pag-unawa. Ang nilalang na ito ay hindi isang simpleng palamuti o eksena lamang. Siya ang aming pangunahing physical exhibit at saksi sa isang napakalaking kababalagan at pamimeke na ginawa sa mga dokumentong ipinresinta ng prosecution laban sa aking kliyente. Sabi ni Atty. Ismael. Lalong umingay ang silid. Natawa ng malakas si Atty. Renato habang ang mga tao sa gallery ay nagpalitan ng hula. Your Honor, magpapasaksi ba sila sa isang kambing? Magsasalita ba ang hayop na yan para sabing walang kasalanan ng Vice Presidente? Napaka nakakatawa ng depensang ito. Hindi magsasalitang kambing, Your Honor. Ngunit ang kanyang mga ginawa at ang chemical na reaksyon na nailantad dahil sa kanya ang magsisilbing pinakamatibay na patunay na ang mga ebidensyang hawak ng prosecution ay gawa-gawa lamang. Pinatahimik ng huwes ang buong silid sa pamamagitan ng kanyang pokpok ng martilyo. Magsalita ka, Atty. Ismael. Bigyan mo ako ng sapat na dahilan para hindi ko ipalabas ang hayop na iyan sa aking silid. Your Honor, ang prosecution ay nagarap ng isang serye ng mga kontrata na may lagda umano ng Vice Presidente na may petsang 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang ma-expose ang panlabas na bahagi ng dokumentong ito sa natural na acid at moisture mula sa dila ng kambing na ito noong nakaraang linggo, may natuklasang nakagulat na bagay sa ilalim ng papel. Inilabas ni Atty. Ismael ang isang magnifying glass at ang napunit na dokumento, pati na rin ang isang bagong kopya ng kaparehong dokumento mula sa prosecution. Hiniling niya sa huwes na payagan siyang ipakita ang isang demonstrasyon sa harap mismo ng korte. Pumayag ang huwes kahit na may matinding pagtutol si Atty. Renato.
Kumuha si Atty. Ismael ng isang patak ng kaparehong natural enzyme liquid solution at dahan-dahang inilapat ito sa panlabas na bahagi ng dokumentong hawak ng prosecution. Sa harap ng napakaraming mata, dahan-dahang naalis ang ibabaw na layer ng papel. At doon ay lumitaw ang isang nakakagulat na lihim na marka. Ito ay ang selyo ng isang pribadong kumpanya na pagmamay-ari ng isa sa mga pinakamalapit na taong nakapaligid sa Malacanang. Isang kumpanya na direktang nakaugnay sa mismong Pangulong si Paulo. Dahil doon ay napatayo ang lahat ng tao sa gallery. Napatigil si Atty. Renato at biglang namutla ang kanyang muka. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng huwes. Your Honor, ang mga dokumentong ito ay hindi kailanman naging opisyal na papel ng gobyerno. Ito ay mga dokumentong prenepara sa isang pribadong pasilidad at nilagyan lamang ng peking layer upang ipagkamali na galing sa tanggapan ni Vice Presidente Numeriano. Ang kambing na si Puti, ang unang nakadiskubre ng patong-patong na kagagawa na ito, nang aksidental nitong ngat-ngatin ng sobre. Sabi ni Atty. Ismael. Naging napakagulo ng courtroom. Ang dating pinagtatawa ng kambing ay biglang naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang Vice Presidente na si Numeriano ay tahimik na nagpasalamat habang nakatingin sa hayop. Ngunit sa kabila ng malaking paghahayag, biglang tumayo si Atty. Renato na may kasamang panibagong ngiti sa kanyang mga labi. Napakagaling na palabas, Atty. Ismael. Ngunit nakakalimutan niyo yata. Ang watermark sa papel ay isa lamang maliit na bahagi ng aming kaso. Mayroon kaming direktang saksi. Isang taong mismong nag-abot ng pera sa Vice Presidente sa loob ng isang hotel sa Maynila. At ang saksi na yun ay nakahandang humarap ngayon din. Biglang pumasok sa pinto ng korte ang isang lalaking nakabarong. Ang dating confidential assistant ni Numeriano na matagal nang nawawala. Ano ang sasabihin ng saksi na ito? At paano haharapin ni Numeriano ang panibagong pagsubok na ito kung saan ang mismong dating pinagkakatiwalaang tao niya ang magtataksil sa kanya? Ang lalaking pumasok sa loob ng courtroom ay si Victor, ang dating executive assistant ni Numeriano na biglang nawala 3 buwan bago pumutok ang iskandalo. Ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng matinding gulat sa buong silid, lalo na kay Numeriano na itinuring siyang parang sariling kapatid. Umakyat si Victor sa witness stand matapos manumpa sa ilalim ng batas. Ginoong Victor, maaari mo bang sabihin sa kagalang-galang na hukumang ito kung ano ang naging papel mo sa tanggapan ng Vice Presidente? Ako pong nakatoka sa pagsasaayos ng kanyang personal na schedule, mga pribadong pagpupulong at mga dokumentong nangangailangan ng kanyang direktang perma, Your Honor. Sabi ni Victor. At noong gabi ng Oktubre 12, nasan ka? At ano ang iyong nasaksiyan? Kasama ko po si Vice Presidente Numeriano sa isang pampribadong kwarto sa isang hotel sa Maynila. Nasaksihan ko po ng personal ang pagtanggap niya ng 2 bag na naglalaman ng 50 milyong piso mula sa isang kinatawan ng kumpanya ng kalsada. Ako po ang mismong nagbilang at nagayos ng pera sa utos niya. Rumingkasa ang buong silid sa payag na iyon. Ang testimonya ng isang direktang saksi ay isang napakabigat na ebidensya na pwedeng magpadala kay Numeriano sa bilangguan habang buhay. Tumingin si Numeriano kay Victor na may halong lungkot at pagtataka. Ismael, kailanman ay hindi ako pumunta sa hotel niyan sa sinasabi niyang petsa. Nung gabing yun, nasa probinsya tayo at nagpapakain ng mga alagang hayop kasama si Tio Tasio, hindi ba? Sabi ni Numeriano kay Atty. Ismael. Nagsisinungaling siya, Numeriano. Pero kailangan nating mapatunayan na wala ka sa lugar na yon at may nag-udyok sa kanya para sabihin ng mga salitang yan. Tumayo si Atty. Ismael para sa cross-examination ng saksi. Lumapit siya kay Victor na may hawak na ilang papeles. Ginoong Victor,
Sinasabi mo na kasama mo ang Vice Presidente noong gabi ng Oktubre 12 sa Maynila, hindi ba? Ngunit ayon sa mga opisyal na logbook at CCTV footage ng munisipyo ng Lalawigan, ang Vice Presidente ay nasa probinsya mula Oktubre 10 hanggang 14. Paano mo may papaliwanag ito? Ano po? Hindi po opisyal ang pagpunta namin sa hotel. Lihim po kaming bumiyahe pabalik ng Maynila gamit ang isang pampribadong sasakyan para hindi matrace ng security. Pautal-utal at kabadong sabi ni Victor. Objection! Your Honor, malinaw ang sagot ng saksi. Sinadya nilang ilihim ang biyahe para sa kanilang illegal na transaksyon. Overruled. Ipagpatuloy ng depensa ang pagtatanong. Habang nagpapatuloy ang mainit na pagtatanong ni Attorney Ismael, ang kambing na si Puti, nasa loob pa rin ng kanyang kahoy na cage sa gilid ng mesa ng depensa ay biglang naging balisa. Nagsimula itong umatungal ng malakas at idinidikit ang kanyang nguso sa siwang ng kahoy. Napatingin ang lahat sa kambing. Attorney Ismael, kontrolin mo ang hayop na yan o ipapalabas ko na talaga yan sa aking courtroom, sabi ng huwes. Pasensya na po, Your Honor. Ngunit kung papayagan niyo po, baka pwedeng palabasin muna sandali si Puti sa kanyang cage para kumalma. Napakaliit po kasi ng espasyo para sa kanya. Dahil sa matinding ingay ng kambing at upang magpatuloy ang paglilitis, pumayag ang huwes na ilabas si Puti sa cage habang nakatali ang leeg nito sa hawak ni Attorney Ismael. Nang makalabas ang kambing, hindi ito humiga o dumingal sa gilid. Salip, unti-unti itong naglakad patungo sa kinaroroonan ng witness stand kung saan nakaupo si Victor. Nang makalapit ang kambing sa mesa ni Victor, bigla itong huminto at inamoy ang coat na suot ng saksi. Biglang naging alerto si Puti at sinimulang ngat-ngati ng panlabas na bulsa ng Amerikana ni Victor. Ano ba? Ano ba? Alisin niyo sa akin ang hayop na yan. Lumayo ka sa akin! Pagtataboy ni Victor sa kambing. Dahil sa biglang pag-atras at paggalaw ni Victor habang inihila ng kambing ang kanyang bulsa, napunit ang panlabas na tahi ng kanyang Amerikana. Mula sa loob ng nakatagong bulsa sa ilalim ng lining ng kanyang coat, may nahulog na isang maliit na kulay itim na voice recorder at isang sobrang naglalaman ng tseke. Gumulong ang mga gamit na ito sa sahig sa mismong harap ng bench ng huwes at ng buong media. Mabilis na pinulot ng court bailiff ang mga gamit habang ang buong courtroom ay napuno ng matinding gulo at sigawan. Tahimik! Tahimik ang lahat! Bailiff, anong mga bagay na iyan na nahulog mula sa saksi? Your Honor, hinihiling po namin na suriin at i-place sa korte ang nilalaman ng voice recorder na yan na itinago ng saksi sa kanyang damit. Request ni Attorney Ismael. Objection! Your Honor, hindi po bahagi ng ebidensya mga personal na gamit ng saksi. Ito'y malinaw na paglabag sa kanyang karapatan. Ngunit hindi pinagbigyan ng huwes ang pagtutol ni Attorney Renato. Dahil sa kakaibang pangyayari na mismong sa harap ng korte na hulog ang gamit mula sa saksi, ipinag-utos ng huwes na patunugin ang recording sa sound system ng courtroom upang malaman kung may kaugnayan ito sa kaso. Nang pindutin ng clerk of court ang play button, narinig ng buong silid ang isang napakalinaw na boses ng isang napakataas na opisyal na nakikipag-usap kay Victor. Gawin mo lang ang sinasabi ko, Victor. Isang beses ka lang magpapakita sa korte at ituturo mo si Mariano na tumanggap ng pera sa hotel. Pagkatapos nito, ibibigay ko sa iyo ang cheque na 10 milyong piso at makakalipad ka na patungong ibang bansa. Huwag kang magkakamaling magsalita tungkol sa akin o kay Pangulong Paulo, sabi sa bots mula sa recorder. Napatigil ang lahat. Ang boses sa recording ay walang iba kundi ang boses ng Chief of Staff mismo ng Pangulong si Paulo. Napatakip ng mukha si Victor at napalood sa witness stand habang si Attorney Renato ay napaupo na lamang sa kanyang mesa. Hindi na makapagsalita sa matinding gulat at napakalaking kahihiyan.
Ano na ang mangyayari ngayon sa kaso ni Mariano matapos maitampok ang totoong utak sa likod ng malaking gawagawang paratang na ito? At paano haharapin ni Pangulong Paulo ang napakalaking iskandalo na ito na magpapakilala sa kanyang tunay na kulay sa buong bansa? Matapos maipatugtog ang voice recording sa loob ng Sandigang Bayan, napuno ng sigawan at kaguluhan ng buong korte sa Maynila. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan palabas upang ibalita ang pinakamalaking political plot sa kasaysayan ng bansa. Napayako na lamang ang saksi na si Victor habang umiiyak sa harap ng huwes. Tahimik! Tahimik ang lahat sa loob ng silid na ito! Ginoong Victor, ipinapaalala ko sa iyo na ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Sino ang taong nasa likod ng boses na iyon? At kanino galing ang checking na hulog mula sa iyong damit? Your Honor, patawarin niyo po ako. Pilit lang po nila akong ginamit. Pinagbantaan po nilang buhay ng pamilya ko. Kung hindi ako tatayo rito para idawit si Vice Presidente Mariano. Ang boses po sa recorder ay ang Chief of Staff ng Pangulo. At ang cheque po ay galing sa isang dummy account na pinapatakbo ng mga kaalyado ni Pangulong Paulo. Umiiyak at nanginginig ang boses na sabi ni Victor. Naging napakainit ng kapaligiran sa loob ng korte. Si Attorney Renato, ang prosecuting attorney na dating napakasipag magparatang laban kay Mariano, ay hindi na makatingin ng diretso sa huwes. Your Honor, sa puntong ito, malinaw ng aming kliyente, ang Vice Presidente Mariano, ay biktima lamang ng isang masamang pakana at political demolition job upang alisin siya sa kanyang posisyon at takpan ang tunay na katiwalian na nangyayari sa itaas. Hinihiling po namin ang agarang pagbasura sa lahat ng gawa-gawang kaso laban sa kanya. Your Honor, humihingi po kami ng extension upang maipaliwanag at masuri ang authentication ng voice recording na iyan. Sabi ni Attorney Renato na pilit lumalaban kahit talatang talo na siya. Manochita, ang hukumang ito ay hindi papayag na gamitin bilang kasangkapan ng kahit sinong masamang pampulitikang interes. Dahil sa mga bagong ebidensyang lumabas sa harap mismo ng aking mga mata at tenga, opisyal kong ibinabasura ang lahat ng kasong graft at corruption laban kay Vice Presidente Mariano dahil sa kawalan ng sapat at tapat na batayan. Nang bitawan ng huwes ang desisyong iyon, nagpalakpakan at naghihiyawan sa kagalakan ang lahat ng tao sa gallery. Napayakap si Mariano sa kanyang legal counsel na si Attorney Ismael. Ang Vice Presidente na halos mawalan na ng pag-asa dahil sa matinding paninirang puri ay napaluwa sa matinding kaginawaan at kagalakan. Ngunit bago pa man makalabas ng silid ang lahat, nilapitan ni Mariano ang kambing na si Puti na tahimik na nakatayo sa tabi ng mesa ng depensa. Lumuhod ang Vice Presidente sa harap ng hayop at tinawakan ang ulo nito. Salamat Puti. Kung hindi dahil sa iyo at sa simpleng pag-amoy mo sa mga papel at sa taong yun, mananatili ako nakakulong sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Ikaw ang naging kasangkapan para makamit kong hustisya. Habang nagaganap ang tagumpay sa loob ng Sandigan Bayan, mabilis namang pinalibutan ng pambansang pulisya at ng mga tauhan ng NBI ang palasyo sa Maynila. Ang balita tungkol sa pagkakadiskubre sa pakanang ginawa ng Chief of Staff at ng Pangulo ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Naglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa Chief of Staff at sa iba pang opisyal na sangkot sa paggawa ng mga peking dokumento at pagbabayad sa mga peking saksi. Sa loob ng Malacanang, nagkulong sa kanyang silidang Pangulong si Paulo. Ang dating napakamakapangyarihang pinuno ng bansa ay wala nang magawa habang nakikita sa telebisyon ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanyang mga kaalyado at ang paglabas ng libu-libong mamamayan sa kalsada ng Maynila upang humingi ng kanyang agarang pagbibitiw sa tungkulin. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, sa media at sa mismong kongreso na nag-imbestiga na rin sa tunay na katiwalian ng kanyang administrasyon,
Napilitan ng Pangulong Paulo na humarap sa isang pambansang pahayag sa telebisyon noong gabing iyon. Mga kababayan, sa gitna ng mga nagaganap na kaganapan at sa kagustuang mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa, ako po ay opisyal nang nagbibitiw sa aking tungkulin bilang Pangulo ng Republika. Sabi ni Paulo habang nakaharap sa kamera. Ang pagbibitiw ng Pangulong Paulo ay nagmarka ng isang napakalaking pagbabago sa kasaysayan ng pamahalaan. Ayon sa konstitusyon ng bansa, kapag nagbitiw ang Pangulo, ang Vice Presidente ang otomatikong hahalili sa kanyang posisyon upang pamunuan ang bansa. Sina Mariano, na nitong mga nakaraang buwan lamang ay pinaratangan ng katiwalian at tinahamak ng marami, ay nakahanda ng manumpa bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit ano magiging unang utos ni Mariano kapag naupo na siya bilang pinakamataas na pinuno ng bansa? At ano ang mangyayari sa pambihirang kambing na si Puti na naging simbolo ng katotohanan at hustisya sa buong kapuluan? Isang linggo matapos ang makasaysayang pagliliti sa Sandigan Bayan, na puno ng tao ang makasaysayang bulwagan sa Maynila para sa opisyal na panunumpa ni Mariano bilang bagong Pangulo ng Republika. Ang dating inosenteng opisyal na pinaratangan ng katiwalian ay nakatayo na ngayon ng may buong dangal sa harap ng mamamayan. Sa kanyang gilid, kasama niya si Atty. Ismael, ang kanyang matandang tiyo na si Mang Tasio, at ang pambihirang kambing na si Puti na nakasuot pa ng isang simpleng pampalamuting ribbon sa leeg. Matapos ang kanyang opisyal na panunumpa sa harap ng punong maestrado, humarap si Pangulong Mariano sa mikropono upang magbigay ng kanyang kauna-unahang talumpati sa bansa. Mga kababayan, ang araw na ito ay hindi lamang tagumpay para sa akin o sa aking pamilya. Ito ay tagumpay ng katotohanan at ng bawat mamamayang Pilipino na patuloy na naniniwala sa hustisya. Sinubukan nilang baluktutin ang batas at gumawa ng mga peking ebidensya upang sirain ang ating tiwala sa isa't isa. Ngunit napatunayan natin ngayon na walang lihim na hindi mabubunyag. Sabi ni Mariano. Nagpalakpakan ng malakas ang libu-libong taong nakikinig sa loob at labas ng bulwagan. Ipinagpatuloy ni Mariano ang kanyang pahayag habang nakatingin sa kanyang alagang hayop sa tabi. Minsan, ang katotohanan ay lumalabas sa mga pinaka-hindi inaasahang paraan at sa pamamagitan ng mga pinakasimpleng nilalang. Ang kambing na ito, na itinuturing ng marami na walang alam, ang naging instrumento upang mabuksan ang ating mga mata sa tunay na nangyayari sa ating pamahalaan. Bilang kanyang kauna-unahang opisyal na utos bilang Pangulo, idineklara ni Mariano ang malawakang paglinis sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at ang pagpapatupad ng mas maigpit na pagsusuri sa mga pampublikong kontrata upang hindi na muling maulit ang pamimeke ng mga dokumento. Bukod dito, naglabas din ang Pangulo ng isang natatanging probisyon para sa proteksyon ng mga pambansang sakahan at proteksyon sa mga hayop sa buong bansa. Ang kambing na si Puti ay hindi na ibinalik sa simpleng kulungan. Dinala ito sa opisyal na rest house ng pamahalaan kung saan malaya itong nakapaglalakad sa malawak na damuhan at inaalagaan ng buong pagmamahal ni Mang Tasio. Naging simbolo si Puti ng pambansang paalala na ang katotohanan at hustisya ay laging makakahanap ng paraan upang mangibabaw. Gaano man kabigat ang kasinungalingan ng mga makapangyarihan. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa katapatan, hustisya at hindi inaasahang tulong mula sa isang simpleng nilalang. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa Tamoxki TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa marami pang nakakapanapanabik at kapupulutan ng aral na mga kwento. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng may kapal.
So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.